today's vlog, it's all about cooking our dinner. So it's just a simple dinner. It's actually fish and potato. So before that, I'm going to prepare this one because we will going to use this because it's a grilled fish and grilled potato. So for now, I'm going to preheat it, and then I'm going to prepare the fish and the potato. Actually, the fish, it's already defrost, so I just want to put some condiments on it. Tapos after that, I'm going to show you how I will prepare for grilling my fish. So step by step, simple lang ito, simplest. So of course we need this, the foil. So we need the foil. And of course, this one. My secret, ito yung irarab ko sa fish para maging malasa. Mix with Vegeta. This one. So, ayan siya. This one and this one. So, patuyuin muna natin. Yan siya. So, medyo maliit lang yung ating kusina, mga guys. Dalawa lang naman kami kasi ng aking asawa. So, ayan siya. Ang pangalan ng fish na ito is Dorad. So, pagkatapos natin i-dry, outside and inside, we will rub this outside and inside also. So, unahin muna natin sa loob. Ayan, para maging malasa yung ating grilled fish. So, inside, outside. So, ganyan. So I think it's already warm. Yes, it's already warm. Para lang to sa potato later. So,
And 20 minutes na. Tignan natin kung luto na ba. Yan, malapit na maluto. Baliktarin muna natin. Yan. And then, ilalagay na natin si onion. Lagay natin sa taas si onion. Yung sa baba, not so cooked yet. Ang dumi ng aming cover. Oh. Mahirap kasi yung tanggalin. 10 more minutes and it will be done. So guys, it's already cooked. So ready to eat na siya. So paunahin muna natin kumain si boss. Kasi nagluto pa ako ng rice. Pero hindi pa siya luto. Dito na ako nagluto ng rice, hindi na sa rice cooker para mabilis. Konti lang, isang cup lang. May fish kasi kaya napaisip akong magluto ng rice. So, ayan. The wait. Ito ang ulam. Kinamay Israel. Nanonood ako ng vlog ni Madam Helena. Yung mga bago. Nag-mute lang ako para hindi marinig. So, ang laki ng buto. So, ganito ako kumain. Lagayan ng ating bones. Ganito ako kumain, guys. Talagang sip-sip. Sausaw sa suka. Masarap ang fish na to. Ang per kilo niya is 8 euro. Pero kung 2 kilo ang kuhain mo, 15 na lang siya. So, dito sa aming bahay is we are eating more on fish.
Kakatapos ko lang manood ng new vlog ni Kuya. Ni Kuya IG, Mrs. Bicolana. Basta yung mga bago pag nakikita ko. Pinapanood ko. Para may mga tips din tayo kung paano. Kinain niya lahat ng ano? Ng onion. Walang natira. Ay, meron dalawa. Ang sarap. Ganito siya kalalaki. Amay. Ganito siya kalalaki. Oh. Ang gusto ko dito is hindi siya mabuto. Yung sa gitna lang. Ayan o. Oh. Ganyan lang. Ayan. At saka super tasty. Durad ang pangalan niya. Ewan ko kung anong breed ito. So dinner time namin to guys. First meal of today. Saturday nga pala ngayon. Normally, pupunta kami sa simbahan. Tapos Global Youth Day pa. Normally, mag-volunteer kami. Tinawagan ako ng kasamahan ko kanina. Hindi talaga ako makaalis dahil masama ang pakiramdam ng aking asawa. I-upload ko lang dito yan kung anong dahilan, bakit. Kasi nakuhaan ko ng kaunting video, nakakatuwa. Ang dahilan kung bakit hindi kami nakapunta ng simbahan ngayon at nakapag volunteer. Kasi normally, naka-assign kaming dalawa. Tsaka may iba rin kami kasamahan na maglinis sa bahay ng mga refugee. Hindi naman siya bahay pero parang organization yan na bed space lang ba. So, hindi kami natuloy. Nagbihis na ako lahat. Wala kasi ang pakiramdam niya is yung bahay daw namin umiikot. Kumain nga lang siya ng konti dahil wala daw siyang ganang kumain. Masama talaga ang pakiramdam. Kakaloka. Kaunti pa lang nakain ko, busog na.
Mabilis ako mabusog. At kukwento ko din sa inyo kung anong dahilan. Kami dito ang dalawa, hindi kami palakain. Mahaba pa itong video ni Madam. Reaction niya lang daw sa nagbigti na OFW from Saudi. Naka-live pa yun. Nakita ko yun. Sumakit talaga ng ulo ko. Mahina yung tolerance ko sa mga sa mga news na ganyan. Yung nakakagimbal na mga news. Mahina ang aking reaction ng aking isip. Sumakit ang ulo ko. Kaya hindi talaga ako nanonood ng mga news. Never. Manood man ako, pero yung mga walang patayan, walang mga rape, yung mga ganun, yung mga harmless na mga balita lang. Pero yung mga ganyan, yung mga nagbigti, na rape, yung mga ganyan, naku Diyos ko. Hindi kaya ng powers ko yan. Naalala nyo yung yung trending dati na yung si Vong, yung pinagtulungan siya. So, napanood ko yun. Hindi ko akalain na ang reaction ko is nasa Hong Kong ako that time. Nasa bus, pauwi yata ako noon. Binabasa ko. Nagbabasa lang ako ng articles. Habang nagbabasa ako, sumasakit ang aking ulo. Nasusuka na hindi ko maintindihan kasi parang ini-imagine ko yung nangyari sa kanya. Yung parang if nasa katayuan ako ni Vong, I think gusto ko nang mamatay. Yung mga ganong iniisip kong ganon kasi I really hate yung minumolestia. Tapos I hate din yung pinapanood ko siya. Kasi kumbaga iniisip ko sa sarili ko, what if ako yung nandun? Anong magiging reaction ko? Ano ang magiging kalalabasan? Ano ang magiging yung reaction ng aking katawan, ng aking body, ng aking isip? Kakayanan ko kaya yun? Yung mga ganyan. Kaya naku, Diyos ko. Kung kailangan mag-avoid, i-avoid. Napanood ko lang kasi yung OFW na nagbigti from Saudi Arabia dahil pinasa ng kapatid. Na-curious naman ako kung ano ang mukha, kung anong mararamdaman ng katawan pag nagbigti. Kasi naka-live nga. My gosh. Sumakit ang ulo ko after. So, busog na tayo. Ayan. Simot. 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 I'm done. Guys, thank you so much for watching. At kung nagustuhan niyo ang video nito, don't forget to like, share, and subscribe. At i-hit nyo na rin yung bell para ma-update kayo sa lahat